siguro po maganda nating para mas maintindihan pa po, no, ng ating mga tagapakinig din, no, yung binabanggit po ninyo na pamamaraan hango po sa ating saligang batas sa paghahain ng impeachment complaint laban sa isang impeachable official. Una, opo, yung nga pong paghahain ng sinumang individual o miyembro ng Kongreso na kung saan po yung kanyang complaint para masabi na ito po ay initiated, opo, ay kinakailangan dumaan sa isang proseso gaya po ng paglalagay po sa order of business sa loob po ng 10 araw and then Committee on Justice Referral. Opo, at doon po magsisimula ang pagdinig. Ito po yung proseso na ipaliwanag pa noon pa na mahaba-haba ang biyahe. Mahaba-haba po kasi dadaan sa kakaukulan pong pagdinig. Yung pangalawa, yung pong lamang na sapat na bilang, 1/3 nga lang po, no, ng miyembro ng Kamara ay maaari na pong idiretso yung articles of impeachment sa Senado bilang impeachment complaint. So ang binabanggit po dito ni Dean ay yung unang pamamaraan na sinasabi yung unang desisyon ng Supreme Court noong pong kaso nga nitong Francisco versus House of Representatives. Nangyari po ito 12th Congress din. 12th Congress sa panahon po ni Justice Davide. Itong yung impeachment niya na kinakailangan din kayo na magpaliwanag kailan ba dapat maituring na initiated na yung impeachment complaint din. Filing plus referral is equal to initiation. So kung walang referral, kahit ilang pang filing ang ginawa mo, walang mangyayari dun sa final mo. Dapat may referral. Filing plus referral is equal to initiation. Okay. Ang ganda nga ng talinhaga na ginawa ng Korte Suprema. Basta't ikaw ay magsisindi ng kandila, yung filing, yun yung pagsisindi ng posporo. Yung referral, yun yung pagdidikit sa kandila para umapoy. Doon magsisimula ang liwanag. Pero kung ang ginawa mo lang, nagsindi ka lang ng posporo at hindi mo tinutok doon sa kandila, walang mangyayari. Yun ang talinhaga na ginawa ng Korte Suprema. Napakalinaw, di ba? So, filing plus referral is equal to initiation.